Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo para mangusga ng mga rapper na tanga. Tangina. Talagang pinalindigan yung intro, di ba? Siyempre, bago ako mag-umpisa, gusto ko lang pasalamatan ng Crown Manila. Dito sa akin napakaangas na cup. Tingnan nyo naman kung gaano kaangas yan mga cup. Ang aking suot na cup ay talaga namang sangkap ng mga malulupit mag-cup. Puno na mo, rumariming ka ba? Mukha naman tanga. Siyempre, ito. Ang husgahan natin ay dalawang rapper na tanga na naman talaga. Ito na. Apex versus Badang. Alam nyo na mga pare ko, hindi na natin patatagalin to dahil si Tito Badang mainit ngayon kay Enigma. Diba? Si Tito Badang mainit ngayon kay Enigma. Panoorin natin to. Game! Badang, tig 2 minuto dapat, 7 ang hurado natin. Isa buhay pangka natin, unang banat. Badang. Hoy, Chinito na Asyano! Bakit ka lumaban dito? Para pag nanalo ang bahay ipasimento? Ikaw lang yung umapak ng barko na walang pera sa bangko. Kala ko ba naman simento? Oh! Momento mo to! Wala, di ba? Akala mo naman simento. Wow, alam mo. Akala niya, Pex. Akala niya, simento ka, di ba? Di ka naman pala simento eh. Ganap ka lang na graba. Tangina. Rapper na... Momento mo to, rapper na desperado na parang si Makagago. Sa sobrang ulol mo, pati payo ng magulang niya, nire-rebat ni Gago. Yan ang yan ang epekto ng rap sa kanya. Di bali ng broken family sila basta't may bars siyang dala. Abay bars pa. Diyan bilib ako na bilib sa'yo. Kaya try mong bumili ng karne sa palengke tapos bars ang ibayad mo. Tangina mo. Tignan natin kung di... Ang mag-reference si Tito Badang eh, no? Talagang ano niya eh. Punta kang palengke, no? Bili ka ng manok o kaya karne. Bayad mo bars. Kasaksakin ng tendero, pindeho. Ganyan ka. Magaling ka gumamit ng bars. Tatanungin mo pa yung mga fans. Gusto niyo ng bars? Gusto niyo ng bars? Pumunta kayo sa Makati. There's so many bars. Tumew! Kaya buisit ako. Kaya buisit ako sa mga rapper na tulad mo. Titindi ng mga imahinasyon. Kaysa dudukutin ko kaluluwa mo, dadalhin ko sa kabilang dimension. Wow! Ang lupit ng kombinasyon. Pare, ako yung mga banat ko, simpleng-simple lang pre. Ayaw mo kung maging tama palagi dahil lagi kang mali. Kapag sinabi kong matalino ka, sinungaling ako, anong totoo? Simpleng-simple lang bro. Sige, sabihin na natin ikaw na pinakamagaling na MC sa buong mundo, tapos mong gulit nagsabi sa'yo, maniniwala ba kayo? Kaya huwag ka na magpakara. Baka baunan kita sa ulo ng mga bala. Dahil hindi ko na problema kung di ka pinapakain ng iyong mga bara. Kaya kung walang asenso karir mo, tapos may kapatid ka naman na babae, pag-asawahin mo na lang ng hapon. At least doon, kakain kayo ng umaga, tanghali, hapon. Ano talaga si Tito Badang, buo yung loob niya sa mag. Buo yung loob niya, diba? Siyempre, pinapractice mo yan eh. Kaya puta, paulit-ulit niya na ano yun, pero, diba? Buo talaga loob niyang ibitaw yung mga ganung bars niya kasi putang, talagang, wala talagang Ghost Rider si Tito Badang, diba? Wala talagang Ghost Rider, di ba? Ano talaga? Talagang sa kanya, di ba? Putang ina, parang, di baling wala akong Ghost Rider, di ba? Ganun talaga yun. At ngayon, hapon na bayaw mo, hindi na 3GS, kaya wawak-waking kita. Balita ko, malapit ka na mamatay, kaya yung kamatayan mo, unahan mo na. Dahil ngayong gabi na to, ito ang debate na habang buhay mong ikaka-hate. Ay pagsisisihan mo ang battle na to na parang iskandal ni Chocolate at huwag mo kong sinasabihan na pangit ako kaysa walang kwentang rapper, pangit yung papaya. Okay lang sa akin yan, pero lahat ng mga nagsabi sa akin yan, mga nagandamatay na. Yung 5 na bangga ng truck, basag yung mga muka. Yung 3, hinagisa ng Abu Chef ng Granada, putol yung mga paa. Kaya Apex, huwag kang mag-alala, kalma ka lang. Darating ka rin dyan. Di ba galing kang hospital niyan? Pero fuck you ka! Kung iniisip mo ito na pinaka-the best ko, mga barang simple pero presko, automatic ang lumalabas sa bibig na para na press mo. Ako lang naman yung rapper na mataas yung presyo. Samantalang kayo, taga-komento lang ako nakapwesto. At ikaw lang yung taga-komento lang kayo, di ba? Si Tito Badang nakapwesto. Ayun yung mga gusto kong mga multi ni Tito Badang eh.
presyo, pesto, presko, diba pa? Putang ina, ganun magmulti si Tito Badang. Talagang kanya lang, ha? Masasabi mo, liiti mong sulat ni Tito Badang. Tanginang yan. Sir, sa artifice. Hindi ka naman artist eh. Maarte ka lang. Peace. Last ng round 1 ni Tito Badang. Pakiramdam ko, mahirapan si Apex dun. Mahirapan siyang abulin yun. Na-hospital ako, tama ka ng impormasyon na nakuha sa akin. Kasi nagka-ulcer ako. Kasi sa tuwing bumabati lang ako kumakain. Grabe ka naman, Pex! Di ka ba kumakain? Kasakit ka talaga niyang, Pex. Tuwing may bati lang daw siya kumakain. Kaya pala nagkasakit si Apex. Sa tournament na to, nakatadhana kang matalo. Laglag tong veterano sa unang round na para bang si Aldo. Kahit magbayad sa hurado, wala kang tsansa na manalo. Parang unang subok ng Mortal Kombat tapos ang kalaban mo kagad si Motaro. Yung kanta niyang Papaya tumutugtog na sa radyo. Tuwing alas 3 ng umaga, pagtulog na mga tao. Sa lahat ng laban, lagi na lang binabanatan yung kanta mo, maski laos ka. Kaya malabo na maging mabenta yung Papaya kasi lamog na. Napakayabang neto. Sa pinanggalingan niya, ayaw ng lumingon. Ang hangin-hangin. Flat naman yung ilong. Hoy, pango! Nakakapag-shades ka lang pag natutulog kasi pag nakatayo ka, nahuhulog. Nakakapag-shades ka lang pag natutulog. Kasi pag nakatayo ka, nahuhulog. Walang kapitan eh. Ano lang, parang nakaalo lang yun. Walang support yung tenga lang nakasupport. Sandamakmak na lahit ang maririnig nyo kasi nga kupal to. Deep inside, gusto mo maging katulad ko. Alam mo kung paano ko nalaman na flat yung ilong mo? Ang laki ng butas, oh! Nag-double time siya kay Batas para si Glock 9, grabe. Talagang magkakaroon pa yung sinabi. Tapos yung punchline tae. Siya nga pala si Badang, ang bad boy ng masa, kumakain ng tae, parang baboy sa China. Di mo ba napapansin? Di mo ba napapansin? Sa isa buhay, palaging first round ka lang. Pinapakinggan sa'yo ng mga tao, first round mo lang. Putang ina, may nag-aalikan sa gilid, gago, di ba? Putang ina, ito mga to. Di nyo alam na ano kayo sa camera? Balik natin ha. Nag-aalikan pa kayo dyan. Masama, yan. Alikan dyan sa Dati nag-aalikan sa ganyan. Ng tae, parang baboy sa China. Di mo ba napapansin? May tumawa ron ng puta, walang ya yung tawa eh. Ganun yung tawa eh. Putang ina. Di mo ba napapansin? Sa isa buhay, palaging first round ka lang. Tingnan nyo dito sa side Ito. Mag-aalikan. Pinapakinggan sa'yo ng mga... Tayo, sweet na itong dalawang to. Shoutout sa inyo mag-shota. Ina. Ang lupit nyo. Habang may bumabattle dito, nagbabattle din kayo dyan. Mga tao, first round mo lang. Nag-aaligan, di ba? Ina, tindi nun. Dapat ang pangalan mo, first round Badang. Yung tatay mo, sobrang talino. Ang lupit, ang bigat. Bukas pangatlong balik, niya na ulit sa rehab. Yung nanay mo naman, amoy bugret. Yung bilat, kamukha ni Chapuset, tapos yung gupit, army cat. Siguro isa sa yung mami at daddy ay may lahi na monkey. Sa isa buhay, sali pa ng sali. Active ka palagi, ang bilis na mamalaglag parang panty ni Harty pag nakatira ng party tapos nakakita ng Karki. Manager daw niya dati si Francis M. Ululi sa kang hamak na tanga. Porket tinapi ka ni Kiko sa balikat ng ilang beses, feeling mo hawak ka na niya. Republic Days pa lang para ka ng waiter na na-corner. Tapos binato mo pa sila Luni at Ron ng mineral water, bir yung in order. Ang malas mo. Ang daming nang hate sa akin at ikaw yung mapagbubunod
tuntungan ko, wala sa'yong tutulong na santo. Dapat tumutol ka badang o sumuko ka na lang bro. Mas maliit ka pa rin sa akin kahit nakatungtong ako kahit nakaupo ako habang nakatungtong ka sa bangko. At kahit itaga mo to sa ulo ni Bato, pinapangako ko na 3 round ka magmumumog ng bayag ko. Ano ba? Wala. Di ubra yung sa round 1 ni Tito Badang. Doon pa lang sa simento, putang ina. Ano na eh. Tapos, kumbaga, wala ka nang dapat patulayang pex. Round 1 pa lang ni Tito Badang, putang ina. Hirap talunin nun. Round 1 bigay ko kay Tito Badang. Kasi mas ano eh. Mas ano niya yun. Mas sulat niya. Mas sulat niya yung round 1 bigay ko kay Tito Badang. Ay nga ate round 2. Pinagsasasabi mo putang ina mo. Gagawa ka na lang ng invento, hindi pa totoo. Alam mo makapal-kapal yung palad ko dahil dati ako magsasaka. Baka pag sinampal-sampal kitang putang ina ka, makalimutan mo gago ka. Pareho kay ni Shehi, walang utak para... Makalimutan mong gago ka. Diba? Pak! Tang ina. Gago ba ako dati? Putang ina Tito Badang ang puta. talaba. Pwede sila mampastos pero sila hindi pwedeng pastusan kasi mga kupal talaga. Pero hindi sa akin yan uubrat na nga. Kamusta na nga pala yung girlfriend mo na si Basha? Naka-recover na ba siya? Kasi nung last Valentine's, tinumbungan ko siya. Ang sarap niya. Parang rally sa EDSA. Napakapit siya. Kaya okay lang sa akin kahit unggoy ang itawag mo sa akin. Dahil ako lang naman na yung matching na napakain sa girlfriend mo na mataba kung saging. Hinigit-higit ko yung bulbul niya na parang hinigit-higit ko yung bulbul niya na parang sumasayaw na baging. Dahil yung dalawang suso niya ginawa kong sanga na parang magdamag ako naglambitin na parang unggoy-unga ano. Nabubulit. Di ba? Mga reference si Tito Badang, walang may kayang gumawa niyan, di ba? Unggoy-unga. Unggoy-unga. Putang ina. Tito Badang lang yung boy, di nyo kaya yan. Na ba kita? Baka kasuhan mo na ako niyan. Demandahan parang nanay ni Ann. Kaya kung puro kayo kabaklaan, wag ka na lumaban dito sa flip top, putang ina mo, mag-parlor ka na lang. Total, suki ka naman doon, chismosong pakantutin. Mahilig ka bang gumawa ng storya? Dapat sa'yo magtrabaho sa Manila Bulletin. At yung estilo mo parang loony. Yung mga bara naka-upgrade na. Ikaw pa naman tamping ng Play Store, di lagi naka-update ka. Yan ang epekto ng kahuhuli ng Pokemon nakaabot sa disyerto. Nakahanap ng rare ni Tarantado ang nahuli, si Saito. At hindi nyo ba alam, saw-saw titi sa issue to? Para maging trendy. Putang ina, may tumatawa talagang ganun. Sino kaya yun? Makikisakay para maging trending din si Gago. Pati post ko sa Facebook, binabantayan mo. Wala naman akong naalala na nag-hire yung nanay ko para gwardyahan mo ako. Ang gwardyahan mo yung mga amo mo, si Looney at si Abra. Dahil pag may nabwisit sa kanila at basagin ang muka, parang si Enigma. Kaya hugasan mo na lang yung... Gago ang puta, parang si Enigma, da? Kasi sila pak daw si Enigma eh. Putang ina, gago si Tito Badang. Plato ni Joseph Amara para lalo ka pang maging bantog. Dahil pag wala kang show, tagasalsal ka ni Ron Helly at kay Joji Porgy, himod-tamod. Kaya yung kamanyakan mo, malaklamsi ang bersyon. Ivan, hinihipuan nyo yung babae kahit hindi pa nyo karelasyon. Tandaan mo, Shantidope, yung kamanyakan nyo, nawawasak ng pundasyon. Kung si Apek mahilig lang sa dede, pero walang dede-kasyon. Oh, tangina mo. Si Apex mahilig lang sa dede, pero walang dede-kasyon, di ba? Pulang ina mo. Ano yung Pex, ha? Sagutin mo ngayon yan. Tinumbungan niya daw yung shota ko. Tanga talaga to. Parang di na kayo nasanay. Paano mo matutumbungan yon? Kinakandado ko yung panty niya pag umaalis ng bahay. O di ba ang galing niya? Ganyan na ganyan mag-rap yung mga tito ko pag lasing na. Dati sa bahay ni Pacquiao na imbitahan ka, di ba? Ang sabi nga sa'yo, dapat walang camera. Puta, nag-selfie siya, si Jinky nasa background, tumatay pa. Paano kung gayahin ka ng mga bata sa pagka
pagkain at tae. Tangina mali yan pare, para ka talaga last section sa pampublikong paaralan, mahinang klase. Sa lahat ng issue may reaction, tanginang to loser type. Kung san-san ka nakikisawsaw, parang boodle fight. Sa manglungsod, wala sayong nakakalusot na article. Sobrang punggo, kaya mong humiga sa loob ng tricycle. Yung kanta mong papaya, ginamitan mo ng payola para mapanood namin sa cable. Speaking of payola, yung height mo parang payola kasi under the table. Masyado kang maliit. Pang toddler pa yung damit. Siguro pag sinutsupa ka ng asawa mo, nakapatong ka sa rep. Nakapatong ka sa rep, di ba? Ma, cappuccino mo ako, ma. Sige na pa, patong ka sa rep. Sige. Sige ma, abot mo muna yan, yung upuan. Para may tungtungan ako. Medyo mataas yung rep eh. Nakapatong sa rep, di ba? Hey, sige na ma, abutin mo na ako ma. Puy, nang ina mo, Apex. Sponsor na daw siya ng yung alak ni Aklas. Ano yun? Yung Ipis beer, tang ina, pakul. Di mo kaya mag-isa, dagul. Ako tangkin ng panggera, ikaw tangkin ng gasul. Para akong T-Rex, lahat ng biktima patay. Para ka rin T-Rex kasi maikli mga kamay. Para akong bulldog, madugo kung mangagat. Para ka rin bulldog, para ang bulldog maglakad. Pagdating sa ring, para ako si Tyson, magaling at mabenta. Pagdating sa ring, para ka rin si Tyson, ang sakit mo sa tenga. Di mo kaya magsulat ng ganon. Kaya wag ka naman ibago. Pinakita ko lang sa mga tao na marami nga tayong pinagkapareho, pero magkaiba tayo. Tingnan nyo, naiinis na to. Yan na napapala, kakasip-sip ng bato. Sabi mo, I believe in Jesus, pero si Jesus hindi believe sa'yo. Walang kwentang nilalang. Kala mo, 30 ka pa lang. Alam nyo ba sa kuweba ni Badang may autograph nila Eva at Adan? Itong mga susunod kong bara, diretso sa tumbong. Ganito epekto pag nalulong. Di umaabot sa pangalawang stage na tournament. Ang hilig kasi neto magmarunong. Alamat ka ng first round, ikaw yung naka-imbento ng gulong. Pero malalim na to ngayon. Sa sobrang dami na nagbaon. Ikaw ang alay ni Enigma para maswerte palagi ang taon. Para maswerte palagi ang taon, hindi mo maitatangge na ikaw na naman ang tatanggalin ngayon. Naging tatang ka na lang, hindi ka na tatangkad at tatanggalin kampyon. Mang ina. Malakas yung round 2 na Apex, pero hindi siya sasapat para talunin yung round 2 ni Badang. Dahil ano yun, sulat ni Badang yun eh. Putang ina, kumbaga talagang ano yun, wala siyang dedikasyon eh. Kahit ano lakas ng multi-opex, pag wala ang dedikasyon, di ba? Wala yun. Dapat meron kang dedikasyon. Wala eh, wala ka naman dedikasyon eh. Round 2, Badang. Badang yun. Yung mga tira mo sa akin, hindi tumatama, puro daples. Matanda ka na matanda, putang ina mo, bakit hindi ka mag-bless? O iho, mag-ingat ka ha. Pag aalis ka, iwan mo sa akin yung girlfriend mo si Basya ha. Kakantutin ko siya. Ganto oh. Ganto oh. Ganto. To. Kaya bilib na bilib ako sa girlfriend mo. Didila lang ng itlog ko, naglalagay pa ng lip gloss. Kaya pag nagkikita sila ng itlog ko, ang tawag ko doon, meatballs. Putang ina, meatballs. Putang ina, pagdating talaga sa mga bastos bars, di ba? Tito Badang, ang lihiti mo. At talaga naman po, lisensyado, di ba? Lisensyado sa mga bastos bars. Putang ina, talagang alam mo yun. Siya lang ang may karapatan, di ba? Ito lang ang may karapatan sa mga bastos bars, Tito Badang.
Patay ka dahil ako pinakawalang MC rito na hindi na kailangan mag-GGG na rapper. Dahil pag akong bumabatel, kaya kong palabasin lahat ng mga kupal na keyboard gangster. At kaya kong pasakitin ulo nyo, pati ulo ng mga fans mo. Kaya ko kayong buwisitin habang buhay sa pamamagitan ng papaya dance ko. Papaya, putang ina ka. Nang dahil sa iyo, tinitira ko nila. Ikaw ba talaga tunay na joker? Baka nagpapatawa ka. Multi ka ng multi pero yung anak mo iniwan mo siya. Irresponsable ka tanga. Magaling ka lang gumawa ng kanta pero wala kang kwentang ama. Buti pa yung syota mong bakla na si Boss Lot, suportado mo siya. Nang kantot, salsal, kantot sa araw-araw sa puwet at araw-araw din na pagtsupa. Kaya kahit itago mo yung pagbaho mo, tangina sisingaw pa din. Di ba pag pumatol ka sa bakla, tangina mo, bakla ka na rin? Ano bakla? Ano pinagmamalaki mo? Yung maliit na pagkatao mo? Ano pinagpapaaral mo sa punsong kapatid mo? Yung pagpapatsupa mo? Tangina ka! Wala kang karapatan magalit. Bakit? Titi ka ba? Wordplay. We don't talk, ina mo! We used to do wordplay ulit. Kaya sa'yo na ang wordplay mo. Akin na yung mga related na istorya. Kaya pag hinalintulad kita sa hayop, wala kang katulad, hayop ka. At speaking hayop, nagkwento to sa mga nakantot niya. Ang pinakamahirap niya daw na kinantot, baka. Sabi ko, bakit? Isipin mo, dedede ka sa baba, kakantot ka sa likod, pupunta ka sa harapan para magpatsupa. Ang hirap nga. Kahit sabi mo na wak ako at laging talo sa flip-top, okay lang yun. Malaki na naman ang imbag ko sa saya ng hip-hop. Kaya wag mo akong sisihin kung bakit nandyan ka pa rin sa inaakita mong bangin ng matarek. Kaya ka lang naman nakakasabay sa karir ko ay nahatak mo kung pabalik. Alimango. Kaya hindi ko na kailangan magsulat ng matitinding rhyme dahil sa katulad mong walang kwentang rapper ay wala akong time! Oh! Tanginang bigat nun. Sa katulad mong walang kwentang rapper ay wala akong time. Mga pang-ender talaga, di ba? Hingga natin, round 3 na Apex. Autistic talaga. Ulo lang pangit mo, badang. Pinakapogi mong picture, waki ko pa lang. May alam akong paraan para galangin ka naman. Magretiro ka na please para sa aming kapakanan. Malamang ito na ang pinakaeng-eng kong kalaban. Paborito niyang rapper si DMX pero di niya alam yung spelling ng pangalan. Sa kabila ng lahat na gusto mangupal sa kanya at manulak, mga kalaban na gusto mangupak, mga haters na gustong lagyan yung ilong niya ng bulak at makita siya kasama sina Biggie at Tupac, di niya iniisip lahat yon. Kasi wala siyang utak! Pag 4 plus 3, ang sagot niya 7 kasi laging tinatandaan. Pero pag 3 plus 4 na ang tinanong kay Badang, hindi na alam. Kaya sa personal, nakakalito kausap to. Sabi niya sa Facebook, wala kayong magagawa. Ganito lang kaya ng utak ko. Yan. Ganyan magsalita ang asensadong tanga. Dati-rati, bobo ka lang, ngayon aminado ka na. Ito ay mas tunay pa sa tunay. Hindi lang totoo pag inakyat ko ang pride mo, tumalon ako pababa sa IQ mo, siguradong bali-bali yung buto ko. Tingnan niyo yung sinabi ko, hindi alam. Ang sarap mong insultuhin ng pangmatalino kasi nakangiti ka lang. Pumunta kami na Starbucks para magpahangin. Sabi niya, di pa daw siya kumakain. Tanginan to, umorder ng mocha frap tapos sinabaw sa kanin. Kaya paano mo masasabi na hindi ka tanga? Sa panaginip mo, nag-homeschool ka tapos na-kick out ka pa. Loser na loser. Basta maging veteran sa game, okay lang daw kahit walang pera at saka fame. Kinalabasan, pinakasalan yung labandera nila Kane.
Nakita ko asawa nito, naku, nag-uumapaw sa kakyutan. Joke lang, mukha siyang mamaw, alam mo yan. Para siyang butas na bola, huwag kang mag-alala, walang aagaw sa'yo niyan. Pag tinanong niyo sa datihan at baguhan kung may ambag siya, ang isasagot namin, wala. Mababa ang tas niya. Napag-iwanan na walang bilang, di mo nga alam na may hashtag na. Mapa old school, new school, grade school, bagsak ka! Utot nito pang Meksikano. Supot pa to panigurado. You put dano in veterano. Si Badang, wala nang dapat pagpatunayan. Sa flip top, walang kamatayan dahil bawat laban, pangkabuhayan. Kasi sabi ng iba, immortal ka, di ba? Pero kailanman hindi ka nakasulat ng mga obra na panggiba, oo. Matagal ka na sa laro, pero pagdating sa isa buhay, tutorial lang kita. At kahit kailan hindi naging inspirasyon to, ikaw lang ang veteranong walang pamana para sa henerasyon ko. Lakas ng round 3 ni Apex. Pero hindi siya aabot sa papaya ni Tito Badang para sa akin. Hindi umubra sa simento, sa dedikasyon at saka sa papaya, saka walang kwentang rapper kaya wala akong time. Lakas! All 3 rounds binigay ko kay Tito Badang yung hindi ko boto. Hindi ko binoto si Tito Badang all 3 rounds. Para sa akin panalo siya. Kung hindi ako mapanghusga. All 3 rounds yun, Apex. Uno versikulo 5. Isa buhay 2017 ang laban. Apex vs Badang. Isa pang best para sa kanilang pareho. Flagta pag-ingay. Botan Jurado advancing sa tournament. 7-0 magingay para kay Apex. No! Tang-ina 7-0, Apex. Tang-inang yan. Luto talaga si Arik. Tigil na natin to. Tang-ina, bias ka, Arik. Yoko na.